Alamin po natin ang update sa Super Bagyong Juan mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, hindi pa rin ba naglalandfall ang bagyo? Adrian, nasa dagat pa rin ang sentro ng Bagyong Juan na lumakas bilang super typhoon linggo ng umaga. Kasalukuyan pong dumadaan ang bagyo sa hilaga ng Camarines Norte. 110 kilometers north yan ng Daet kaninang alas 4 ng hapon. Taglay pa rin po ng bagyo ang super typhoon na lakas ng hangin, 185 kilometers per hour at yung pagbugso umaabot ng 230 kilometers per hour. Mabilis yung pagkilos ng bagyo pa west-northwest sa bilis na 35 kilometers per hour. Kita natin no, yung mata niya ay hindi gaanong bilog na bilog pero yung makapal at malawak na kaulapan ng bagyo sumasakop sa Luzon at sa Visayas. Kaya naman po dama dyan sa mga lugar na iyan ang mga pag-ulan at malakas na bugso ng hangin. Nakataas pa ang wind signal number 5 sa katimugang bahagi ng Quirino, southeastern Nueva Vizcaya, northeastern Nueva Ecija, central part ng Aurora, Polillo Islands at northern Camarines Norte kasama na ang Calaguas Islands. Signal number 4 naman sa katimugang bahagi ng Isabela, gayon din sa nalalabing bahagi ng Quirino at Nueva Vizcaya, Southern Mountain Province, Southern Ifugao, Benguet, southern part ng Ilocos Sur, La Union, gayon din po dyan sa bahagi ng Pangasinan, nalalabing bahagi ng Aurora at Nueva Ecija, northernmost part ng Zambales, northeastern Tarlac, silangang bahagi ng Pampanga at ng Bulacan, gayon din po sa bahagi ng Northern Rizal, northern at eastern Quezon, nalalabing bahagi ng Camarines Norte at hilagang bahagi ng Camarines Sur at Catanduanes. Signal number 3 naman dyan po sa southern part ng mainland Cagayan, nalalabing bahagi ng Isabela, northwestern, central at southern parts ng Apayao, Abra, Kalinga, nalalabing bahagi ng Mountain Province at nalalabing bahagi rin ng Ifugao, Ilocos Norte, the rest of Ilocos Sur at Zambales, Bataan, nalalabing bahagi ng Tarlac at ng Pampanga, maging dyan po sa ibang bahagi ng Bulacan, dito sa atin sa Metro Manila, Cavite, Batangas, nalalabing bahagi ng Rizal, Laguna, nalalabing bahagi ng Quezon at pati po sa nalalabing bahagi ng Camarines Sur, Catanduanes, maging sa Marinduque, sa Albay, Sorsogon at gayon din po dyan sa Ticao at Burias Islands at sa northwestern part ng Northern Samar. Signal number 2 naman sa Babuyan Islands, maging sa ibang bahagi ng mainland Cagayan, nalalabing bahagi ng Apayao, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, ngayon din po dyan sa may Romblon, nalalabing bahagi ng Masbate at Northern Samar, hilagang bahagi ng Samar Province at northern part ng Eastern Samar. At signal number 1 pa sa Batanes, gayon din po sa hilagang bahagi ng Palawan, kasama ang Calamian, Cuyo at Cagayancillo Islands, nalalabing bahagi ng Samar at ng Eastern Samar, maging sa Biliran at pati po dyan sa Leyte, Southern Leyte, Cebu, Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental at maging dyan po sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Palala lang po dun sa mga lugar kung saan nakataas ang signal number 5, matinding hangin po ang aasahan na pwedeng makapagpatumba ng malalaking puno ng mga poste, makatuklap ng inyong mga bubong at makasira ng inyong mga bahay. At ngayong gabi po, inaasahang dadaan malapit sa Calaguas at Polillo Islands ang bagyo bago ito mag-landfall malapit sa kanyang pinakamalakas dyan po sa Aurora ngayong gabi. Sa pagtawid ng bagyo sa Luzon ay hihina po ito bilang typhoon pero malakas pa rin po yan na bagyo, signal number 4 pa rin dahil yan sa pagdaan sa lupa at pagtama sa mga kabundukan. Nasa West Philippine Sea na ang bagyo Lunes po ng umaga at ito ay liliko, magre-recurve at yan po ay lalabas ng PAR Martes at lumiliko, babalik po ng PAR ng Huwebes bago yan humina dyan pagtawid sa may bahagi po ng Taiwan. Pwede pa magbago yung ating forecast track, no? Kaya lagi lang tumutok sa updates ukol sa bagyong ito. Meron pa rin pong banta ng lagpas 10 talampakang storm surge o daluyong
sa lahat po ng dalampasigan ng Eastern, Northern at Western Luzon at bawal pa ring maglayag lahat ng sasakyang pandagat dahil napakaalon pa dito sa Philippine Sea sa ilagang bahagi ng Luzon at lalo po dito sa West Philippine Sea Lunes at Martes. Sa rainfall forecast naman ng The Weather Company, magdamag pa, babayuhin po ng matindi hanggang walang humpay na mga pag-ulan itong Luzon sa paglandfall po yan ng bagyo dyan sa may Aurora at habang tinatawid itong central part ng Luzon. Pag nakalabas na po yung bagyo dyan sa may West Philippine Sea, mababawasan yung mga pag-ulan pero malalakas pa rin po yung boost ng ulan. So mataas pa rin po ang banta ng malawakan at peligrosong mga pagbaha at pagguho ng lupa sa halos buong Luzon. Pagsapit naman po ng Lunes maghapon, meron pang mga kalat-kalat na malalakas na mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Cordillera, Ilocos Region at Central Luzon at mababawasan na yung mga pag-ulang yan dito sa Luzon pagsapit po ng gabi. Sa ibang bahagi ng bansa, makakaranas din ng mga pag-ulan pa. Magdamag po, meron pang malalakas na ulan hanggang bukas ng umaga, Lunes dyan sa may Mindoro at hilagang bahagi po ng Palawan. At magdamag po ng Linggo hanggang Lunes buong araw, meron ding mga kalat-kalat na mga pag-ulan mula sa buntot ng bagyo dito po sa may Western Visayas, Negros, gayon din po sa may Zamboanga Peninsula, Mainland Barm, Sorsogon, Northern Mindanao at bahagi ng Caraga. At tayo po sa Metro Manila ngayong gabi hanggang mamaya pong hating gabi ang kalakasan ng mga pag-ulang dala ng bagyo. Mababawasan yung mga pag-ulan madaling araw ng Lunes, pansamantalang titila iyan bandang tanghali at inaasahan po meron pang kalat-kalat ng mga pag-ulan sa atin sa Metro Manila, Lunes ng hapon hanggang pagsapit ng gabi. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat po tayo, kapamilya.